Ang babaeng ito sa loob ng elevator ay sumulyap sa kamera, pagkatapos ay dumikit sa sulok ng elevator para mawala sa paningin ng kamera. Pagkatapos ay ipinasok ang kanyang kamay sa loob ng kanyang damit na parang may hinahanap. At kaagad pagkatapos ay kinuha ng babae ang dalawang itlog, dinurog ang balat ng itlog gamit ang hawakan sa elevator, at mabilis na isinubo ang buong itlog, kahit na gutom na hindi na makatiis at kailangang kumain ng itlog. Ngunit hindi niya maaaring hayaang maitala ito ng kamera. Si Ji Yaung ay ang babae sa loob ng elevator ng isang high-end na shopping mall. Siya ang empleyadong responsable sa pagpindot ng elevator para sa mga customer ng mall. Nakasuot siya ng mataas na takong at nakatayo sa loob ng elevator. Araw-araw ay kailangan siyang tumayo doon ng mahigit 10 oras. Kailangang masigla ang serbisyo at laging nakangiti, bihira lamang na walang tao sa loob ng elevator para makapagpahinga siya ng kaunti. Mula sa kanyang taas na 1.7 metro na may mahabang binti, nakatayo siya buong araw hanggang sa mawalan na ng pakiramdam ang kanyang mga paa. Ngunit sa sandaling may pumasok sa elevator, kahit na nakabara pa ang itlog sa kanyang lalamunan, kailangan pa rin niyang magpanggap na parang walang nangyari. Mukhang may naramdaman ang lalaking ito. Iginilid niya ang kanyang ilong malapit sa katawan ni Ji Yaung at inamoy-amoy na parang aso. Bagong utot ba siya? Ang taong kapapasok lang sa elevator ay ang kanyang napakahigpit na supervisor, si Department Head Park. Nag-umpisa kaagad siyang umungol sa galit. Hindi raw pwedeng tamarin sa loob ng elevator, hindi pwedeng kumain o uminom, at lalong hindi pwedeng umutot. Ngayon ay naamoy niya ang kakaibang amoy sa elevator at agad na pinagmulta si Ji Yaung. Ano man ang ipaliwanag ni Ji Yaung, ayaw niya talagang makinig. Patuloy siyang sumasabat ng masasakit na salita kay Ji Yaung at mailabis na paghamak sa kanyang mukha. Labis itong ikinagalit ni Ji Yaung, ngunit kahit umiiyak siya, kailangan pa rin niyang umiti. Ngunit pagkatapos noon ay mas lalo pa siyang nainis dahil habang sila ay magtatapos na sa trabaho, si Department Head Park, bilang kanilang lalaking supervisor, ay biglang pumasok sa female changing room. Hindi pa siya kailanman kumatok at dahil sa kanyang posisyon, palagi siyang ginagamit ang dahilan ng internal meeting para walang tigil na pintasan ang mga babae tungkol sa kanilang performance sa trabaho. Pagkatapos noon, ginamit niya ang dahilan na tinutulungan sila sa pagwawasto ng kanilang etikwete at hayagang hinipo ang mga babae. Bagamat lahat ay nakakaramdam ng matinding pagkadismaya sa kanyang mga kilos upang mapanatili ang kanilang kabuhayan, wala silang lakas ng loob na magalit o magreklamo ng kahit isang salita. Sa Korea, isang bansang may stagnant na ekonomiya, para sa mga babaeng walang pinag-aralan tulad nila, ang pagkakaroon ng trabaho na hindi nangangailangan ng manual labor sa pabrika ay itinuturing ng napakasaya. Bukod sa kanilang magandang pangangatawan at hitsura, wala silang anumang kasanayan. Ngayon, kung nagsisisi man sila dahil hindi sila nag-aral ng mabuti noong nasa paaralan pa sila, huli na. Kailangan lang nilang yumukod at pakinggan ang matandang ito na walang tigil na nagsasalita ng walang kabuluhan sa kanilang taina. Tanging si Ji Yaung lang ang naglakas loob na sumalungat sa kanya. Ito rin ang dahilan kung bakit palaging sinisimulan ng lalaking ito ang gulo kay Ji Yaung. Ngunit hindi pa riyan nagtatapos. Ang mga babaeng nagmula sa mahihirap na pamilya, sa panahong iyon ay laging itinuturing na isang uri ng kalamidad. Pagkatapos ng trabaho, pipiliin niya ang mga masunuring babae upang samahan ang mga customer ng kumpanya sa pag-awit at pagsasayaw. Kahit hindi 100% voluntaryo ang mga babae, wala silang magawa kundi ang magtiis at sumayaw. Akala nila ay sa ganoon paraan ay mapapanatili nila ang kanilang trabaho. Ngunit hindi nila inaasahan na ngayon ay biglang ipinahayag ni Department Head Park na ang kumpanyang department store ay nagpasya nang hindi na magtalaga ng posisyon ng elevator attendant. Ang mga tanggalan ay isasagawa ng paunti-unti. Kaya't kailangan nilang kusa na mag-resign. Para sa mga babaeng hindi sanay sa anumang kasanayan, ito ay parang kidlat na tumama ng biglaan. Marahil ay hindi alam ng mga henerasyon pagkatapos ng 70. Noong dekada 1970 at 70, ang mga elevator attendant ay naging isang karaniwang katangian ng isang shopping mall. Ngunit kasama ng pag-unlad at pagbabago ng lipunan, ngayon ay napakahirap ng makakita ng mga ganitong klase ng elevator attendant. Ngayon ay hiniling ni Department Head Park na isulat nila ang listahan ng mga kasamahan na gusto nilang tanggalin. Naramdaman ni Ji Yaung na hindi sila binigyan ng paunang abiso ng kumpanya, at bigla na lang nagdesisyon na tanggalin ang mga empleyado. Higit pa rito, napakawalang katuwiran na saktan ang pagkakaibigan ng mga kasamahan sa ganoong paraan. Agad niyang pinunit ang listahan. Walang pasabi na sinampal siya ni Department Head Park. Malakas niya itong sinampal sa mukha ni Ji Yaung. At ang sampal na ito ay lubos na nagpagising kay Ji Yaung, na naging dahilan upang gumawa siya ng desisyon na lubos na magpapabago sa kanyang buhay. Ilang araw pa lang pala ang nakalipas, ang kilalang beauty salon sa Korea, ang Queen Beauty Salon ng beauty expert na si Maeri, ay nagtungo upang hanapin si Ji Yaung. Naniniwala siya na ang proporsyon ng katawan ni Ji Yaung
Ang kanyang buong itsura at ang kanyang aura ay lubos na akma sa kanyang mga pangangailangan. Nais niyang imbitahan si Jaeyoung na sumali sa isang beauty pageant. Gagawin niya si Jaeyoung na Miss Korea. Ngunit naniniwala si Jaeyoung na hindi siya sapat ang ganda. Si Ma Aeri, ang direktor, ay may kumpiyansang sinabi na hindi pa siya nagkakamali sa pagkilala ng tao. Sa totoo lang, ilang araw na ang nakalipas ay mayroon na ring mga beauty expert na lumapit kay Jaeyoung. Ngunit lahat sila ay tinanggihan niya. Kahit noong high school pa siya, si Jaeyoung ang diyosa ng kagandahan ng paaralan. May matangkad na pangangatawan at magandang mukha, ngunit mayroon siyang lihim na hindi niya masabi kaninuman. Ito ang nagpaparamdam sa kanya ng matinding insecurity at hindi masabi na paghihirap. Ang pagkikita ni Jaeyoung at Direktor Ma ay marahil nagsimula ilang araw na ang nakakaraan. Sa masikip at siksikan na subway, biglang binuksan ng babae ang kanyang zipper at direkta itong hinubad. Ang makislap na asul na masikip na swimsuit ay lumabas na napakatingkad at kapansin-pansin sa gitna ng maraming tao na nakasuot lamang ng madilim na jacket. Sige, simulan na, bahagyang kumurba ang sulok ng bibig ng babae na nagpapakita ng isang banayad ng ngiti na puno ng kumpiyansa. Habang lahat ay nagtataka kung ano ang gagawin niya. Itinaas niya ang kanyang dalawang kamay sa kanyang baywang at lumakad na parang isang modelo. Ang mga lalaking nakaupo sa tren ay hindi maiwasang humaba ang liig at titigan siya ng hindi kumukurap. Nagsimulang magbulungan ang mga babae, ngunit kumilos ang babae na parang walang ibang tao sa paligid. Napakatatag ng kanyang tingin, tanging si Direktor Ma lamang ang nakatayo doon na may napakaseryosong ekspresyon. Lumabas na ang babaeng nakasuot ng swimsuit na naglalakad sa subway ay ang Miss Korea na kanilang sinasanay. Ang kumpiyansa ay ipinapakita sa isang natatanging paraan. Kailangang maganda ang postura, kailangang matatag ang paglakad. Ang pamantayang ngiti ay dapat magbunyag ng 18 ngipin, ngunit hindi dapat ipakita ang ibabang ngipin. Kailangang tuwid ang likod, bahagyang nakaturo ang dibdib, at bawat kilos ay dapat na maginoo. Ngunit sa ilalim ng protesta ng mga tao sa paligid, sa wakas ay hindi na nakatiis ang babae at napaiyak. Tumakbo siya sa gitna ng maraming tao at sumugod palabas ng subway. Ang kanyang ginawa ay labis na ikinadismaya ni Direktor Ma. Nagmula siya sa pagiging grand champion ng beauty pageant at ngayon ay direktor ng Queen Beauty Salon ng Korea. Siya mismo ang nagpalaki ng maraming grand champion mula sa Miss Korea Selection Competition. Isang sulyap lang ay makikita na niya kung ang kalaban ay may potensyal na maging Miss Korea. Upang makapagsanay pa ng mas maraming angkop na kandidata, saan man mayroong maraming magagandang babae ay agad na pupunta si Direktor Ma doon upang maghanap ng target. Kapag nakakita siya ng isang babae, susuriin niya ito mula ulo hanggang paa. Ngunit ang ordinaryong magagandang babae ay hindi niya napapansin. Ngayon, hindi sinasadyang nakita ni Direktor Ma ang isang babae na sumasayaw sa entablado. Ano man ang kanyang mukha o ang proporsyon ng kanyang katawan, pati na rin ang ritmo ng bawat sayaw at ang kakayahan nitong kontrolin ang eksena, lahat ng ito ay lubos na nakapagbigay kasiyahan kay Ma Aeri. Ang sapatos ay may 8 sentimetro na takong, mula sa sahig hanggang tuhod ay 51 sentimetro, at mula sa sahig hanggang sa balakang ay 70 sentimetro. Sa pagtingin pa lang sa likod, ano man ang lapad ng balikat, circumference ng baywang, circumference ng balakang, circumference ng bukong-bukong, lahat ay perpekto. Ang babaeng ito ay si Oh Jae-young, na nagtatrabaho dito bilang part-time dancer. Kung mapapasigla niya ang kapaligiran, bibigyan siya ng amo ng kaunting karagdagang bayad. Biglang natauhan si Ma Aeri at nagmamadaling sinundan si Jae-young palabas. Ngunit hindi sinasadyang nabangga niya ang isang lalaki. Nalasing ito at bumagsak. Nang tumayo siya, nakasakay na si Jaeyoung sa sasakyan at umalis na. Agad na inutusan ni Direktor Ma ang kanyang sekretarya na imbestigahan ang impormasyon tungkol sa babaeng nagtatrabaho bilang part-time dancer sa bar na ito. Kinabukasan, dumating siya sa department store kung saan nagtatrabaho si Jaeyoung at nakilala niya ito sa dressing room. Matapos sabihin ang kanyang pagkatao, agad na sinabi ni Direktor Ma kay Jaeyoung na malaki ang pagpapahalaga niya rito at mayroon siyang tiwala at kakayahan na sanayin siya upang maging Miss Korea. Ngunit ang paunang kinakailangan ay ang isang physical examination na siyang magtatakda kung ang pangangatawan ni Jaeyoung ay akma sa pamantayan ng Miss Korea. Hiniling ni Direktor Ma sa kanya na maghubad ngayon kung gaano kalaki ang kanyang kumpiyansa, ganoon din kalaki ang kanyang paghubad. Matapos mag-atubili ng ilang sandali si Jaeyoung, direkta niyang binuksan ang zipper at hinubad ang kanyang damit. Ang ginawang ito ay nagparamdam kay Direktor Ma na napaka-espesyal ni Jaeyoung. Lahat ng mga babaeng kanyang na-interview, kapag narinig ang gayon ay magtatanggal ng kanilang pang-itaas ng walang pagtutol. Ngunit si Jaeyoung ay nagtanggal muna ng kanyang palda. Nang handa na si Jaeyoung na magtanggal ng kanyang pang-itaas, sinabi ni Direktor Ma na hindi na kailangang tingnan pa. Sa totoo lang, matagal na niyang nakita ang tunay na pangangatawan ni Jaeyoung. Hiniling lang niya na maghubad ito dahil gusto niyang subukan ang kanyang talino at tapang. Lubos siyang nasiyahan sa ipinakitang pagganap ni Jaeyoung. Umaasa si Direktor Ma na subukan niyang hamunin ang kanyang sarili ng kaunti. At kasama niya, lumahok sa beauty pageant, kakalabas lang ni Jaeyoung para ihatid si Direktor Ma pauwi.
Nakasalubong niya ang kanyang kaklase noong high school na si Kim Hyung-joon. Sinabi niyang siya ngayon ang presidente ng isang malaking kumpanya ng kosmetiko. Pinuntahan niya si Ji Young dahil gusto niyang imbitahan itong sumali sa isang beauty pageant na gaganapin sa Jeju Island. Sa katunayan, nalalapit na ang pagbagsak ng kanyang kumpanya at ayaw niyang habulin ng mga creditors. At para na rin makuha ang premyo para mailigtas ang kumpanya, kinailangan niyang hanapin ang campus beauty queen noong high school na may karanasan sa pagsali sa mga beauty pageants at siya rin ang unang pag-ibig niya. Ang tadhana ni Ji Young at Hyung-joon ay nagsimula pa noong high school. Andyan na si Ji Young, ang sigaw ng lahat ng lalaki sa klase, nagmamadaling tumakbo sa bintana. Si Ji Young ang campus crush na kinikilala ng lahat ng lalaking estudyante. May taas na 1.7 metro at mahahabang binti, bawat ngiti niya ay parang isang gintong lotus. Sa tuwing lumilitaw si Ji Young, nagwawala ang lahat ng lalaking estudyante sa eskwelahan. Ang kanyang paghataw sa tugtog ay lalong nagpakagulo sa mga lalaki. Nagkakagulo sila sa pagpapalipad ng mga papel na eroplano upang mag-agawan sa unang pwesto. Sa panahong walang magagandang babaeng TikToker, ang bawat sulyap kay Ji Young ay sapat na. Katumbas din ito ng pag-inom ng isa pang pill para sa paningin. Ang mga hiyawan at panunukso ng mga estudyanteng lalaki ay katumbas ng walang humpay na pagpindot sa like. At ang mga papel na eroplano na lumilipad sa hangin ay ang mga regalo na lumilitaw sa screen habang nagla-livestream. Umaasa lang na kahit isang beses ay mapansin siya ng Diyosa. Kung kukunin ni Ji Young ang papel na eroplano ng isang estudyanteng lalaki, ang 17 taong gulang na si Hyung-joon ay muntik nang magkaroon ng Alzheimer's disease. Ang kanyang puso at buong katawan ay patuloy na nanginginig. Sa ilalim ng walang tigil na panunuyo ni Hyung-joon, mabilis silang naging magkasintahan. Ngunit matapos makapagtapos ng high school, nakapasa si Hyung-joon sa isang kilalang universidad. Samantala, si Ji Young ay kinailangan ng magtrabaho bilang elevator attendant. Naramdaman ng ina ni Hyung-joon na si Ji Young ay parang isang palaka na gustong kainin ang kanyang anak na swans. Sa ilalim ng kanyang matinding pagtutol sa magkasintahan, sinunod ni Hyung-joon ang utos ng kanyang ina at nagpa siya na makipaghiwalay kay Ji Young. Bukod pa rito, ang dating kaklase ni Hyung-joon mula sa investment company, si Lee Yoon, ay nagsabi na basta't ang babaeng empleyado ng kanyang kumpanya ay manalo ng titulo ng Miss Korea. Handa siyang i-invest ang lahat ng kanyang pera sa kumpanya ng kosmetiko ni Hyung-joon. Nagpa siya si Hyung-joon na pumunta sa Jeju Island upang lumahok sa kompetisyon para makuha ang premyong 5 milyong won at mabayaran ang kanyang utang. Ito rin ang itinuturing na panimula para sa pambansang kompetisyon sa Seoul. Ngunit niloko ni Hyung-joon si Ji Young na hindi raw kapos sa pera ang kanyang kumpanya, na gusto lang daw nilang magsanay ng mga bagong talento. Ipinangako niya na sasagutin niya ang lahat ng gastos ni Ji Young. Bukod pa rito, ang 5 milyong won na premyo sa kompetisyon na ito ay ibibigay lahat kay Ji Young. Ang kanyang layunin ay sanayin si Ji Young para maging Miss Korea at gusto niya ring ipagpatuloy ang kanilang naputol na pag-ibigan. Upang makatakas sa kasalukuyang mahirap na sitwasyon, nagpa siya si Ji Young na sumali sa kompetisyon na ito. Ngunit ang pinili niyang coach ay ang mas kilala at may karanasan na si Direktor Ma Airi. Nang dumating siya sa lugar ng pagpaparehistro, nalaman niyang ang buong gusaling iyon ay pagmamay-ari ng beauty salon ni Direktor Ma, ngunit ang dami ng mga babaeng nagparehistro para sa kompetisyon ay parang isang pista. Bawat isa sa kanila ay tila isang diyosa para sa mga lalaki. Samantala, si Ji Young ay kailangan ng magtrabaho bilang elevator attendant bago pa man siya makatapos ng high school. Ano man ang kanyang edukasyon, kaalaman, trabaho, o pamilya, lahat ng ito ay nagpapakaramdam sa kanya ng kaunting pag-aatubili. Ang totoong dahilan kung bakit nakaramdam si Ji Young ng kakulangan sa tiwala ay ang kanyang pangangatawan. Bagaman siya ay matangkad, hindi siya nasisiyahan sa kanyang dibdib. Nakikita niya ang iba na napakagaling, ngunit nakikita niya ang kanyang sarili na kasing flat ng screen ng Z. Sa huli, wala pa rin siyang lakas ng loob na pumunta sa interview. Agad na tumalikod si Ji Young at umalis, piniling sumuko. Pagka-uwi niya, tinawagan ni Ji Young ang kanyang matalik na kaibigan. Sinabi niya na nagpasya siyang sumailalim sa medikal na interbensyon upang baguhin ang laki ng kanyang dibdib. Pagkatapos nito, pupunta siya sa klinika ni Ma Airi at hahamunin ang kanyang sarili sa Miss Korea pageant. Para sa kanyang edad, ito na ang huling pagkakataon. Ngunit kailangan muna niyang manalo sa kompetisyon sa Jeju Island para makuha ang pera para sa operasyon. Nag-apply siya ng bakasyon kay Department Head Park. Pagkatapos, sabay silang sumakay ng eroplano papuntang Jeju Island. Ngunit si Ji Young ay unang beses sumakay ng eroplano at sobrang kinakabahan siya na nanginginig ang kanyang mga kamay. At ang sumunod na eksena ay naging dahilan upang tumingin ang lahat sa eroplano sa kanya. Nang sumakay si Ji Young sa eroplano, nalaman niya na sa taas na 1.000 metro, ang ilang materyales ay lumalawak. Kaagad siyang pinayuhan ni Kim Hyung-joon na lunukin ang kanyang laway dahil makakatulong ito na mabawasan ang presyon sa eardrum. Ngunit si Ji Young ay naghihirap pa rin. Agad na mahigpit na hinawakan ni Kim Hyung-joon ang kanyang dalawang kamay. Hanggang sa maging matatag ang eroplano, unti-unting tumigil si Ji Young sa pagsigaw. Tinanong niya si Kim Hyung-joon, nakakahiya ba siya kanina? Sinabi sa kanya ni Kim Hyung-joon na ganoon ang pakiramdam ng lahat sa unang beses nilang sumakay ng eroplano. Napakabilis nilang nakarating sa Jeju Island, ang malawak na baybay
gulay na may malinaw na asul na tubig, mga kalsada na napapalibutan ng matatayog at magagandang berdeng puno. Ito rin ang unang pagkakataon na nakapaglakbay si Oh Ji-young ng malayo mula sa kanyang tinitirhan sa loob ng nakaraang 10 taon. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita niya ang dagat. Ngunit biglang natuklasan ang tatlong kasosyo na nakaupo sa likod na nakalimutan nilang dalhin ang kanilang pambansang kasuotan. Sa kabutihang palad, sinabi ni Oh Ji-young na siya ang bahala. Doon lang sila nakahinga ng maluwag. Upang makatipid, nagsinungaling sila kay Oh Ji-young na hindi sila nakapag-book ng hotel at sinabihan siyang manatili muna sa sauna. Samantala, ang kanyang kalaban ay nag-enjoy sa marangyang hotel. Gumamit si Oh Ji-young ng pipino bilang face mask, ang kanyang kalaban naman ay maisariling masis. Magsisimula na ang rehearsal. Hindi inasahan ni Oh Ji-young na makikita niya si Maaeri sa banyo. Palabas, inimbitahan si Maaeri na maging hurado sa kompetisyong ito. Ngunit agad niyang binabaan ang kanyang boses at sinabi kay Oh Ji-young na huwag ipaalam sa iba na magkakilala sila. Magdudulot ito ng pagkalito. Bukod pa rito, kahit anong gawin ni Oh Ji-young, bibigyan niya ito ng 0 points. Kung makakapanalo pa rin si Oh Ji-young sa pinakamababang puntos, magiging kwalipikado siyang sumali sa Queen Aesthetics ni Maaeri. Nang marinig ito, lubos na nalungkot si Oh Ji-young na dating napakalaki ng kumpiyansa. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang susunod na mga pagsubok na lalo pang magpapahirap sa kanya. Kinagabihan, sinabi ni Kim Hyung-joon na gusto niya siyang ayain maghapunan. Dinala niya si Oh Ji-young sa isang napakagarang hotel. Ang tunay na layunin ay para tanggapin niya ang isang pangunahing sponsor. Ngunit bago iyon, hindi alam ni Oh Ji-young na mayroon pa palang ganitong pagpaplano. Sinabi na rin ni Kim Hyung-joon ang totoo kay Oh Ji-young. Kailangan niyang sanayin si Oh Ji-young para maging Miss Korea para makakuha siya ng puhunan mula sa pangunahing sponsor na ito. Hindi inakala ni Oh Ji-young na ang kanyang dating kasintahan ay para sa sarili niyang kapakinabangan ngayon. Nilagay kanya sa hotel at gusto niyang gawin mo ang masamang bagay na iyon. Agad na tumayo si Oh Ji-young at umalis. Sa sandaling iyon, pumasok ang sponsor na binanggit ni Kim Hyung-joon. Siya ang senior na matagal nang mailihim na pagtingin kay Oh Ji-young, si Lee Yoon. Sa pagkakataong ito, nagkunwari si Kim Hyung-joon na may gagawin at lumabas. Sa loob ng silid, diretsong sinabi ni Lee Yoon na kung magaling ang performance ni Oh Ji-young ngayong gabi, magiging sponsor niya ito. Dahil sa pagiging ganap na ininsulto, agad na tumayo si Oh Ji-young at umalis. Ngunit kinutya siya ni Lee Yoon. Sayang na mayroon siyang magandang hitsura, ngunit hindi niya alam kung paano ito gamitin. Agad na sinabi ni Oh Ji-young sa kanya na gaano man siya kahirap, pakiramdam niya ay kasuklam-suklam ang kanyang mukha kapag nakikita niya ito. Patuloy na kinutya siya ni Lee Yoon na nagpapahayag na siya ay naibenta na ni Kim Hyung-joon, ngunit wala pa ring kamalay-malay. Samantala, nakaupo si Kim Hyung-joon sa labas. Sa huli, nanaig ang kanyang konsensya at agad siyang pumasok sa silid, ngunit umasa pa rin siyang manatili si Oh Ji-young. Matapos sampalin ni Oh Ji-young si Kim Hyung-joon, umalis na siya. Umupo si Kim Hyung-joon at nagbuhos ng alak para kay Lee Yoon bilang paghingi ng tawad. Nakatayo si Oh Ji-young sa harap ng hotel, tahimik na umiiyak. Habang nagtitiis, inubos ni Kim Hyung-joon ang baso ng alak. Nagmamadali siyang tumakbo palabas para tawagan si Oh Ji-young. Ngunit hindi niya inaasahan na nasa likod na pala niya ito. Hindi inakala ni Kim Hyung-joon na sasabihin ni Oh Ji-young na ipagpapatuloy niya ang kompetisyon. Ngunit kinabukasan, nang papuntahin ni Oh Ji-young ang kanyang matalik na kaibigan sa mall para bumili ng hanbok, nagkataon na nakita niya si Department Head Park. Agad na nakatanggap ng tawag si Oh Ji-young. Gustong iparamdam ni Department Head Park sa kanya na hindi niya ito kayang pasanin. Ngunit ang pinakamadali at pinakamahalagang isyu ngayon ay ang kakulangan ng kasuotan para sa pagtatanghal. Nakita nilang tumataas ang presyo ng ginto, kaya't sabay silang tumingin sa nagpautang na dumating para maningil ng utang. Pagkatapos ng matyagang pangkumbinse, ginamit nila ang pinagbentahan ng gintong kwintas para bumili ng kasuotan para sa pagtatanghal. Sa pagkakataong ito, sinabi rin ni Oh Ji-young kay Kim Hyung-joon na sasama siya kay Maaeri para lumahok sa kompetisyon sa Seoul. Ang relasyon nila ngayon ay paggamit lamang sa isa't isa. Agad na humingi ng tawad si Kim Hyung-joon sa kanya. Hindi niya dapat ginawang kondisyon si Oh Ji-young. Kung sasama siya kay Maaeri, tuluyang mababang karote ang kumpanya niya. Ngunit agad na tumalikod si Oh Ji-young at umalis nang hindi man lang lumingon. Magsisimula na ang kompetisyon. Ang mga kalahok ay mga estudyante sa kolehiyo at mga anak ng mayayaman. Ngunit ang karisma na lumalabas kay Oh Ji-young ay hindi mas mababa kaysa sa kanila. Minarkahan din nila si Oh Ji-young bilang flight attendant sa kanyang profile. Sa kanyang pag-akyat sa entablado, yumuko siya ng 70 degrees bilang pagbati. Ang espesyal na paraan ng pagpapakilala na ito ay nagparamdam sa lahat ng labis na pagiging malapit. Bagaman medyo kinakabahan siya, ang kanyang buong pagganap ay hindi masama. Pagkatapos nito ay ang entablado para sa pagkanta
at pagsasayaw. Nang magtanghal ang sikat na mga aawit para sa kompetisyon ng kanta at sayaw na naging popular sa buong Asia noong 1977, ang mga magagandang babae ay nakangiting sumasayaw sa likod. Para kay Oh Ji-young na may talento sa pagsasayaw, malinaw na ito ay isang pagkakataon para makakuha ng puntos. Ngunit hindi inaasahan, sa sandaling ito, biglang nabali ang takong ng kanyang sapatos. Agad niyang pinakalma ang kanyang sarili at nagpatuloy sa pagsayaw. Nakita rin ng mga hurado na nakaupo sa ibaba ng entablado ang eksenang iyon. Sa pagkakataong ito, ganap nang nasira ang buong takong ng kanyang sapatos, ngunit ang ekspresyon ni Oh Ji-young ay kalmado pa rin. Sinikap niyang panatilihin ang kanyang balanse at ipagpatuloy ang pagtatanghal. Lumabas na bago pa man magsimula ang kompetisyon, palihim na pumasok ang kanyang kalaban sa dressing room at sinabotahe ang mataas na takong ni Oh Ji-young. Ang pangunahing layunin ay ipahiya siya sa entablado. Ngunit hindi nila inaasahan na makakapagpatuloy pa rin siya sa pagganap. Gayunpaman, pagkatapos noon, hindi nakayanan ni Oh Ji-young at direktang natumba. Ngunit sa huli, tumayo siya muli, bahagya na nakakapanatili ng balanse sa isang paa. Lahat ng nasa madla ay nag-alala para sa kanya. Ngunit determinado si Oh Ji-young na huwag matumba. Naalala niya ang mga pait na dinanas niya bilang elevator attendant. Naalala niya ang masamang mukha ni Department Head Park. Kahit pa may pinsala ang kanyang bukong-bukong, kahit pa wala ng pag-asa na manalo, ayaw niya at hindi siya maaaring sumuko sa kalagitnaan. Ito ay ipinagbabawal sa industriya. Sinusubukan pa rin niyang panatilihin ang kanyang ngiti at patuloy na gumalaw ang kanyang katawan sa saliw ng musika. Ngunit sa huli, bumagsak pa rin siya sa entablado ng malakas na ikinagulat ng lahat na walang pag-aalinlangang tinanggal ni Oh Ji-young ang kanyang sapatos na may mataas na takong at diretsong sumayaw ng nakayapak. Ito ay lubos na nakaantig kay Maeri at sa lahat ng nasa madla. Sa puntong ito, diretsong sumugod si Kim Hyung-joon sa entablado, ngunit nais pa rin ni Oh Ji-young na magpatuloy hanggang sa matapos ang pagganap. Sa huli, baka makakuha pa siya ng parangal sa paglaho. Hindi inaasahan, direkta siyang binuhat ni Kim Hyung-joon pababa ng entablado. Hindi niya naintindihan ang sitwasyon at inakala na hindi maayos ang paghahanda ni Oh Ji-young, kaya nagresulta sa ganitong nakakahiya na sitwasyon sa entablado. Nagdulot din ito ng kahihiyan sa kanyang kumpanya. Samantala, sinisi naman ni Oh Ji-young si Kim Hyung-joon sa pagbuhat sa kanya pababa ng entablado ng walang pahintulot. Para sa kompetisyon na ito, lihim siyang nagtago ng hanbok sa mall at nahuli. Kung babalik siya sa mall, tiyak na matatanggal siya sa trabaho at posibleng harapin pa ang kasong kriminal. Wala na siyang balikan. Determinadong sinabi ni Oh Ji-young na tiyak na magiging Miss Korea siya. Ngunit sa sandaling ito, biglang lumitaw si Maeri. Ang ganitong malakas na pagnanais na magtagumpay. Ang isang mahirap na babae na may matinding pagpupunyagi at pagtityaga ang hinahanap niya. Nang umalis si Oh Ji-young kasama si Maeri, gusto niyang lumingon kay Kim Hyung-joon. Huwag na huwag kang lilingon dahil kung lilingon ka, masisira ang buong buhay mo tulad ng sa kanya. Ang pagpili mo para sa nalalabing bahagi ng iyong buhay ay hindi lamang makakaapekto sa iyong buhay, kundi direktang magpapasya sa iyong kapalaran. Ngunit sa sandaling handa na silang umalis, humabol si Kim Hyung-joon. Sinabi niya na hahanapin pa rin niya si Oh Ji-young. Gusto niyang patunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga kilos upang kusang bumalik si Oh Ji-young sa kanyang tabi. Sa nakikita ang kanyang mahusay na pagsasalita, hindi alam ni Maeri kung naniwala siya o hindi. Ngunit halos naniwala ako sa kanyang sinabi. Bumalik si Oh Ji-young sa department store at agad siyang nagpasa ng resignation kay Department Head Park. Inako niya ang lahat ng pananagutan sa pagkuha ng hanbok na ipinapakita sa mall. Mahigpit niyang hiniling na huwag nang usigin ang kanyang kaibigan. Sinabi ni Department Head Park na papayagan niya ito, ngunit may kondisyon, kung hindi, tatawagin niya ang pulis. Kinabukasan, pinuntahan ni Oh Ji-young si Department Head Park. Sinabi niya na handa siyang ilipat ang lahat ng kanyang separation kay Department Head Park. Ngunit hindi siya pumayag sa kondisyon na iyon. Alam na alam ni Oh Ji-young kung ano ang gusto niya, ngunit mas gugustuhin niyang mawala ng ari-arian kaysa sa mawala ng tao. Mahigpit na naglaban si Oh Ji-young at idinagdag pa ang kanyang 6 na buwang sweldo. Ngayon lang nagpakita ng ngiti ng kasiyahan ang masamang matanda. Humarap siya at bahagyang tinapik ang balikat ni Oh Ji-young bilang tanda ng matagumpay na kasunduan. Susunod, magpapaalam si Oh Ji-young sa kanyang trabaho bilang elevator attendant at sisimulan ang kanyang paglalakbay upang maging beauty queen. Sinayang niya ang 10 taon sa lugar na ito. Ngunit ang problema na nagpapahirap sa kanya ay hindi pa rin nalulutas. Gabi-gabi, sinusukat ni Oh Ji-young ang kanyang dibdib upang makita kung lumaki ito. Samantala, ang mga babae ay may hawak na bakal sa pagitan ng kanilang mga hita sa loob ng 15 minuto. Ang paghawak ng bakal sa pagitan ng 2 binti sa loob ng 15 minuto, pagtatanim ng handstand sa loob ng 20 minuto, at pagtayo ng tuwid na nakasandal sa dingding sa loob ng 30 minuto ay mga paraan upang epektibong mapabuti ang postura ng binti at labanan ang gravity upang maiwasan ang
pagkalailay. Ang 200 na pagtalon na may tuhod ay maaaring gawing mas payat ang magaspang na linya ng hita. Kapag ang isang babae ay lumampas sa edad na 20, ang kanyang pelvis ay magiging kurbada at ang kanyang taas ay magiging pareho. Kung ang mga kalamnan ng puwit ay matatag at nakakurba, ang pangangatawan ay magmumukhang mas matangkad. Ang proporsyon ng katawan ay magiging mas magkakasuwato at ang postura ay syempre magiging mas maganda. Ang lahat ng mga babae ay nagsusumikap na gamitin ang kanilang mga kalamnan sa balakang upang sumulong. Ang galaw na ito ay epektibong nagpapataas ng puwit. Mas nagsumikap si Oh Ji-young kaysa kaninuman. Tanging kapag nanalo siya ay pananatilihin siya ni Ma-eri sa kanyang tabi. Ngunit ang bilis ng paggalaw ni Kim Jae-hee ay halos katumbas niya. Bagaman pinagpapawisan sila araw-araw, marami pa ring kababaihan ang dumarating dito dahil doon. Ang lugar na ito ay kilala bilang Whampoa Military Academy sa mundo ng kagandahan na itinayo mismo ni Ma-eri. 7 beses siyang nanalo sa mga beauty pageant. Hindi lamang siya mayaman sa karanasan, kundi mayroon din siyang ilang beauty secret para sa mga babae. Si Oh Ji-young ay 25 taong gulang na, wala na siyang balikan. Sa edad na ito, sa susunod na taon ay hindi na siya makakapagparehistro para sa kompetisyon. Si Oh Ji-young ay mayroon lamang edukasyong high school at 0 taong karanasan bilang service staff. Ito na ang huling pagkakataon para baguhin ang kanyang kapalaran. Ngunit ngayon, pagkatapos ng pagsasanay, iminungkahi ni Ma-eri na para sa mga susunod na araw, kailangan nilang maging tapat sa isa't isa upang mapabuti ang diwa ng koponan. Kailangan nilang maligo ng sabay-sabay. Agad na natigilan si Oh Ji-young nang marinig ito. Sa wakas, dumating na ang kinatatakutan niya. Ang ibang mga babae ay tumayo at pumunta sa banyo. Samantala, diretsong humiga si Oh Ji-young sa sahig. Sobrang nag-alala siya at hindi alam kung ano ang gagawin. Sa puntong ito, ang ibang mga babae ay maihawak ng tuwalya at pumasok sa banyo. Yumuko si Oh Ji-young upang tingnan ang kanyang sarili. Lalo siyang nakaramdam ng pagiging insecure. Sinabi ni Ma-eri na hindi siya kailangang mahiya. Wala nang nagawa si Oh Ji-young kundi sabihin ang totoo. Ngunit sa sandaling ito, ang dating subordinate ni Ma-eri, na ngayon ay mortal niyang kaaway, si Yoon Sil-jang, ay nagkataong nagdala rin ng kanyang estudyante sa dressing room. Agad na nagkasamaan ng loob ang dalawang kalaban pagkakita nila sa isa't isa. Hindi sila nagkasundo sa usapan. Agad silang nagkaroon ng pagtatalo. Ang mga estudyante sa magkabilang panig ay patuloy na nagkakantiyawan at nagtatawanan. Tumayo na rin si Yoon Sil-jang, patuloy na ipinagmamalaki ang kanyang napakagandang pangangatawan. May kumpiyansa niyang sinabi na ang kanyang katawan ay tunay at bigay ng Diyos. Direkta pa niyang sinabi na mula ulo hanggang paa, peke si Ma-eri. Kinutya ni Yoon Sil-jang si Ma-eri bilang isang babaeng silikon. Ngunit sinagot siya ni Ma-eri na 1,997 na ngayon at panahon na ng pagpapaganda ng sarili. Naniniwala si Ma-eri na sa loob ng 0 o 20 taon, ang plastic surgery ay ituturing na isang uri ng trend. Tanging ang ulo ng baboy lang niya ang walang lugar na maaaring ayusin. Doon lang siya maiinggit sa kagandahan ng iba pagkatapos ng cosmetic surgery. Nakita ni Direktor Yang si Ji-young na nakatayo sa likod ni Direktor, maagad niyang hinila si Ji-young at sinuri siya mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay tinukso niya ito kung bakit hindi niya ito pinalaki pa. Bukod pa rito, hinila pa niya ang katawan ni Ji-young. Kailangan itong maging mas malaki para maging maganda. Hindi na makatingin si Direktor matapos niyang itulak ng malakas si Direktor Yang. Hinila niya si Ji-young patungo sa kanya. Agad niyang naramdaman na may kakaiba sa kanyang kamay. Agad niyang naunawaan ang isang bagay. Ngunit sa harap niya ay kailangan pa niyang harapin ang matabang babaeng ito. Mabilis silang lumipat mula sa paglaban sa isa't isa tungo sa pagbunot ng buhok ng isa't isa. Nagsimulang magkagulo ang grupo ng mga babae sa dressing room. Nagbunutan ng buhok, nagtanggalan ng tuwalya at nagsikuhan. Pagkatapos ng gulo, kinausap ni Direktor Ma si Ji-young ng mag-isa. Matapos niyang sukatin gamit ang kanyang kamay, tinantiyan niya ang sukat. Ngunit para maging tumpak sa bawat sentimetro, kailangan pa rin itong sukatin muli. Kung masyadong mababa sa pamantayan ng paligsahan, kahit magpatuloy pa siya sa pagsasanay ay wala na itong silbi. Nang tanggalin ni Ji-young ang kanyang tuwalya, agad na nagsimulang sukatin ni Direktor, makinuha niya ang tape measure at sinimulang sukatin ng maingat. Ang bagay na palaging ikinahihiya ni Ji-young na sabihin. Ngayon, napilitan na siyang harapin ito. Matapos sukatin ni Direktor Ma, wala siyang sinabing anuman. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay napakabigat. At pagkatapos, ang mga salitang sinabi ni Direktor Ma ay lubos na nagpagulo kay Ji-young kung ano ang gagawin. Sa katunayan, ang laki ng dibdib ni Ji-young ay masasabing katamtaman. Ngunit kung lalahok siya sa kompetisyon at gustong manalo, kinakailangan niyang pagandahin ito sa pamamagitan ng plastic surgery. Sa katunayan, humingi na rin ng konsultasyon si Ji-young sa isang plastic surgery clinic. Ngunit ang gastos sa operasyon ay umabot sa 5 milyong dolyar. Wala siyang ganoong kalaking halaga. Ngunit papalapit na ang Miss Korea competition.
Kailangan din ng operasyon ng oras para gumaling. Hindi na ito maaaring ipagpaliban. Ngunit sa sandaling ito, nakita ni Hyung Joon ang advertisement ni Ji Young para sa pagpapaupa ng bahay. Lihim siyang pumunta sa ahente para pumirma ng kontrata. Pagkatapos ay lumipat siya sa bahay ni Ji Young. Gusto niyang subukang makuha si Ji Young sa pamamagitan ng panlilinlang. Bukod pa rito, direkta niyang sinabi sa harap ng pamilya ni Ji Young ang tungkol sa pagnanais nitong lumahok sa beauty pageant. Bukod pa rito, sinabi pa niyang ito ay isang uri ng pagpapakita ng katawan sa lahat ng kalalakihan sa mundo sa isang revealing swimsuit. Ang mga nakatatandang miyembro ng pamilya ay mayroong napakatradisyonal na pag-iisip. Nang marinig nila ito, agad silang nagalit. Maagang namatay ang nanay ni Ji Young. Ang lolo, tatay, tiyuhin at kuya niya, 4 na lalaki ang nagpalaki sa kanya. Bagaman gusto rin nilang manood ng mga fashion show ng swimsuit. Bagaman hindi rin nila maiwasang maglaway sa mga nanalo sa beauty pageant. Ngunit hindi nila papayagan ang kanilang anak na babae o apo na magtanghal para sa iba. Lahat sila ay umaasa na si Ji Young ay magkakaroon ng matatag na trabaho bilang isang elevator operator. Pagkatapos ay maghanap ng isang mabuting lalaki, magpakasal ng maaga, at magkaroon ng maraming anak at apo. Iyon lamang ang nararapat gawin ng mga babaeng tulad niya. Dahil ipinanganak na babae, dapat tanggapin ang kapalaran. Ang pagsusuot ng revealing swimsuit at pagpupose sa mga pampublikong lugar. Hindi ito ang gagawin ng isang bata mula sa isang kagalang-galang na pamilya. Paano na lang ang kanilang reputasyon? Bukod pa rito, diretsahan pang sinabi ng kanyang kuya na flat siya parang V-screen. Wala siyang pag-asa. Sinubukan pa nilang gupitin ang lahat ng buhok ni Ji Young. Sa sandaling ito, dumating si Hyung Joon upang pigilan sila. Kung magugupit ang lahat ng buhok ni Ji Young, masisira ang kanyang plano tulad ng isang bula ng sabon. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng nasugatan ang tainga ni Hyung Joon. Sinamantala niya ang pagkakataong ito at patuloy na sumigaw. Pagkatapos ay niya si Ji Young. Sinamantala niya ang pagkakataong ito upang mabilis na tumakas sa silid. Ngunit nagpasya na ang mga matatanda. Kahit ano paman, kailangan nilang pigilan si Ji Young na sumali sa kompetisyon. Sa loob ng silid, pinapahira ni Ji Young ng gamot si Hyung Joon. Ang kanyang tainga ay may malaking sugat na parang butas ng karayom. Ngunit naghihirap siya hanggang sa punto na mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamay at sumigaw. Sa sandaling ito, dumating si Direktor Ma sa bahay ni Ji Young. Alam niyang kung si Ji Young lamang ang mag-isa, hindi niya kayang kumbinsihin ang kanyang pamilya. Kumusta sa inyong lahat, ako si Miss Korea noong 67, maaari. Ang nagwagi sa beauty pageant na dating nakikita lang sa TV ay lumitaw ngayon sa kanilang harapan. Ang mga mababangis na lalaki ay agad na naging kaibig-ibig na fanboy. Kinuha ni Direktor Ma ang isang photo album. Narito ang lahat ng mga nagwagi sa beauty pageant na sinanay niya. Dati, sila ay mga ordinaryong empleyado lamang. Ngunit pagkatapos manalo ng titulo ng Miss Korea, ang ilan ay nakapag-asawa sa isang mayamang pamilya at naging asawa ng isang chaebol. Ang ilan ay pumasok sa industriya ng entertainment at naging sikat na artista. Bukod pa rito, kung nakasaad sa resume na dating Miss Korea, bibigyan ng prioridad sa anumang kumpanya na applyan. Matapos mapabilang sa listahan ng Miss Korea, ganap nitong binago ang kanilang buhay. Ginawa nitong bumaligtad ng 180 degrees ang kanilang kapalaran. Pagkarinig nito, nalaman ng pamilya ni Ji Young na narito si Direktor Ma para kumbinsihin sila. Bagaman pakiramdam din nila na napakasarap ng buhay noon, hindi pa rin nila pinayagan si Ji Young na sumali sa kompetisyon. Gusto lang nila na magkaroon si Ji Young ng normal at payapang buhay tulad ng iba. Pagkatapos ay inanyayahan nila si Direktor Ma na umalis. Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Ji Young ang sarili at diretsang sinabi, "Sasali ako sa beauty pageant at magpapa-breast augmentation." Pagkasabi niya nito, nagulat ang pamilya ni Ji Young at nanlaki ang kanilang mga mata at bumuka ang kanilang mga bibig. Si Hyung Joon ang unang tumutol. Bakit daw niya hahayaang mahawakan ng kutsilyo ang kanyang katawan? Pagkatapos ay agad niyang pinuna si Direktor Ma anong klaseng salamang karaw ang ipinainom niya kay Ji Young. Kasabay nito, sinabi rin niya na napakaganda na ng sukat ng dibdib ni Ji Young. Kung sasama siya sa kanya sa kompetisyon, hindi na niya kailangan ng breast augmentation para manalo ng unang gantimpala. Bukod pa rito, sinabi rin niya na kung maglalakas loob si Ji Young na magpa-breast augmentation, magpapakamatay siya sa harap nito. Pagkatapos, ikinulong nila si Ji Young sa isang silid. Mahigpit silang nagbantay at hindi nila pinayagang lumabas si Ji Young kasama si Direktor Ma upang magkaroon ng umbok at hukay ang kanyang katawan. Nagpraktis si Ji Young ng paggalaw pasulong gamit ang kanyang puwit sa layong 1 kilometro. Para makabuo ng abs, gumawa si Ji Young ng 200 sit-ups. Para maging mas payat ang kanyang puwit, gumawa siya ng 300 squats. Para lumaki ang kanyang dibdib, gumawa siya ng 400 push-ups. Dahil sa kakulangan ng likas na biyaya sa kanya, ito lamang ang paraan bukod sa plastic surgery. Para maging mas tuwid ang kanyang katawan, kahit natutulog, nag-handstand pa rin si Ji Young. Ang pangunahing layunin ay labanan ang gravity ng lupa upang maiwasan ang pagiging saging ng katawan. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Hyung Joon.
Sinabi ni Jae-young na magtipid siya ng lakas, wag nang guluhin pa ang mga bagay-bagay. Nagpasya siyang sumama kay Direktor Ma sa kompetisyon. Ngunit seryosong sinasabi ni Hyun-joon ang mga walang kapararakan kay Jae-young. Sinabi niya na kung sasali lang si Jae-young sa kanyang koponan, hindi na niya kailangan ng operasyon. Sa ganoon pa lang ay mananalo na siya ng unang gantimpala. Agad na sinabi ni Jae-young na lumayo siya sa kanya hanggat maaari. Kung may oras siyang magligaw, mas mabuti pang gamitin niya ang oras na iyon sa pag-aasikaso ng affairs ng kumpanya. Sinabi naman ni Hyun-joon na talagang gusto niya si Jae-young, kaya ayaw niyang magpa-operasyon ito na makakaapekto sa kanyang katawan. Hindi ito tungkol sa kung sino ang kasama niya sa kompetisyon. Sinabi ni Jae-young na bumalik siya at asikasuhin ang kanyang kumpanya na nasa bingit ng pagkalugi. Pagkatapos ay makipag-usap sa kanya tungkol sa pag-ibig. Ngayon ay halos 30 na siya. Walang pera, walang bahay, walang sasakyan at mayroon pang maraming utang. Saan siya kukuha ng pag-asa para manalo? Sa bunganga lang, sinabi naman ni Hyun-joon na tanging mga bad boy na tulad niya ang nakakaakit ng atensyon ng mga babae. Kinabukasan, pumunta si Jae-young sa plastic surgery clinic. Sakto namang naglulunsad ang ospital ng libreng cosmetic surgery. Kinakailangan lang niyang pumayag na ilagay ang kanyang larawan bago at pagkatapos ng operasyon sa kanilang website para sa advertisement at libre na ang $5 milyong na halaga ng operasyon. Bukod pa rito, sinabi rin ng ospital na hindi nila ilalantad ang mukha ng pasyente. Ngayon, nais ni Jae-young na gamitin ang paraang ito upang makumpleto ang operasyon. Ngunit sinabi ng doktor na kailangan niyang magsagawa ng masusing pagsusuri muna. Ito ay nagdulot ng kaunting pagdududa kay Jae-young sa layunin nito. Ngunit upang makamit ang titulo ng Miss Korea, matapos siyang huminga ng malalim, sa huli ay nagpasya pa rin siya. Kinaumagahan, direktang pumunta si Hyun-joon sa plastic surgery clinic. Muli niyang sinabi na kung siya ang magdadala kay Jae-young sa kompetisyon, mananalo ito ng unang gantimpala kahit walang operasyon. Ngunit sinabi ni Direktor Ma na hindi niya pinilit si Jae-young. Desisyon ni Jae-young kung sino ang susundin niya. Sinabi ni Jae-young na kung makukuha niya ang unang gantimpala, sulit ang lahat ng hirap at sakit na pinagdaanan niya. Sinabi sa kanya ni Hyun-joon na pagsisisihan niya kung hindi siya susunod sa kanya. Pagkatapos ay umalis siya ng galit. Ngunit hindi niya inaasahan na sa gabing iyon, muli siyang bumalik upang hanapin si Jae-young. Minsan pang sinabi niya na may tiwala siya na matutulungan niya si Jae-young na manalo ng unang gantimpala kahit walang operasyon. Taos pusong pinayuhan siya ni Jae-young na ayaw niyang makasama siya dahil ayaw niyang saktan siya. Ang kagandahan ay hindi lamang tungkol sa magandang hitsura. Kailangan din ng balat, figura, forma ng damit at alahas, maging ang background, politika, interes at paghuhusga ng mga hurado. At ang iba ay gumastos ng 1-0 hanggang 20 milyon para maghanda sa kompetisyon. Si Hyun-joon sa ngayon ay hindi lamang baon sa utang kundi isang outsider din sa industriya. Kung magkasama silang sasali, baka hindi pa sila makalampas sa unang round. Nagpupumilit lang si Hyun-joon na kailangan niyang maniwala sa kanyang kakayahan. Wala lang siyang pera ngayon dahil sa malas. Siguradong maibibigay niya kay Jae-young ang isang masayang buhay sa hinaharap. Pero naluha si Jae-young sa kanyang mga sinabi. Bagaman nag-alinlangan siya, nanatili pa rin siya sa kanyang naunang desisyon. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nagsanay si Jae-young ng may tiyaga. May isa pang tao na matyaga ring tulad niya, si Jae-hee. Bagaman medyo mas mahina ang kanyang ganda kumpara kay Jae-young. Gayunpaman, mas mahusay ang proporsyon ng kanyang katawan, tindig at postura kaysa kay Jae-young. Bukod pa rito, mukha siyang napakakumbinsido. Sa gabi, umuwi si Jae-young at hindi pa rin nangahas na magpabaya. Masikip niyang kinagat ang chopstick sa kanyang bibig, nagsasanay para magkaroon ng key apple skin. Habang nagpapakilala sa sarili, biglang pumasok si Hyun-joon. Hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito, sasabihin niyang maglalabas siya ng pera para suportahan ang breast augmentation ni Jae-young. Ngunit ang kapalit ay gusto pa rin ni Hyun-joon na makipagtulungan si Jae-young sa kanya. Pagkatapos, kinuha ni Hyun-joon ang isang napakakapal na sobre. Lumabas na isinanla niya ang kanyang lumang bahay para makakuha ng pera. Gusto lang niyang patunayan ang kanyang sarili, naghahanda para sa huling laban. Ayaw siyang pansinin ni Jae-young. Pagkabalik sa kanyang silid, ipinagpatuloy niya ang pag-squat, iniisip ang mga isinakripisyo ni Hyun-joon para sa kanya. Medyo naantig din si Jae-young. Kinaumagahan, inanyayahan ni Jae-young si Hyun-joon na mag-almusal kasama ang kanyang pamilya. Ang kanyang saloobin sa kanya ay bumaliktad ng 180 degrees. Pagkatapos, habang naghihintay si Hyun-joon sa bus, bigla niyang napansin ang pera sa sobre. Nandito pa rin ito sa kanya ngayong araw. Hindi nakakagulat na kakaiba ang pagtrato sa kanya ni Jae-young kaninang umaga. Lumabas na gusto pa rin niyang gawin ang libreng breast augmentation. Tama, ayaw ni Jae-young na gumamit ng pera ng iba. Sa sandaling ito, nakahiga na siya sa operating table ng ospital. Sa mismong oras na ito, tumakbo din si Hyun-joon sa ospital. Pagkatapos ay direktang inilagay ang pera sa mesa. Hindi niya kayang tanggapin na gagamitin ni Jae-young ang sarili niyang mga larawan kapalit ng libreng operasyon. Sinabi niya sa nurse na burahin agad ang lahat ng larawan na kinuha bago ang operasyon. Ngunit sa sandaling ito, nagsimula na si Jae-young na mawalan ng malay dahil sa anesthesia. Unti-unti siyang nawalan ng ulirat at hindi niya narinig ang pagtawag sa kanya ni Hyun-joon. Mabilis na lumabas si Jae-young sa operating room. Ang
ekspresyon ni Hyung Joon ay napakaigting, sabik na nagtatanong kung natatakot ba siya, masakit ba? Nagbayad na siya, kailangan ba niyang pag-isipan ang pakikipagtulungan sa kanya? Nakita ni Director Man na mabilis na lumabas si Ji Young sa operating room. Tinanong niya kung ano ang nangyari. Agad na yumuko si Ji Young at humingi ng paumanhin kay Director Man lumabas na sa huling sandali bago ang operasyon. Naantig si Ji Young kay Hyung Joon. Nagpasya siyang isuko ang operasyon. Nangangahulugan din ito na nagpasya siyang isuko ang pakikipagtulungan kay Director Ma sa kompetisyon. Malalim ang pagkadismaya ni Maaeri, hindi lamang dahil sa pagtataksil ni Ji Young sa kanya, kundi higit na ikinagalit niya ang pagpili ni Ji Young na sumali sa kompetisyon kasama ang lalaking iyon. Para sa isang babaeng walang sariling paninindigan, nagpasya si Director Man na hindi na siya pipigilan pa. Gaya ng inaasahan, pagkatapos nyon, naramdaman agad ni Ji Young na isa itong maling desisyon. Ang matatamis na salita ay hindi kayang maging pagkain. Ang ibang mga kalahok sa kompetisyon ay naghubad ng kanilang mga damit at humiga sa kama ng klinik ng plastic surgery. Ang kanilang buong katawan mula ulo hanggang paa ay ginintuan ng 28 na ginto. Nagpakilala si Director Maaeri, ang pinuno ng mga beauty pageant, na ang ginto ay maaaring makabawas sa pamamaga ng mukha. Ito rin ang dahilan kung bakit napakataas ng halaga ng ginto. Sa tingin ay marangya at basura, ngunit sa katunayan, ang paghiga sa kama sa loob ng 3 araw ay magbibigay ng kapansin-pansin na epekto. Ang mukha ay magiging mas payat ng malaki. Dito naman si Ji Young, sinabihan siya ni Hyung Joon na sampalin ang kanyang sarili. Sinabi niya na sa ganoong paraan ay magiging mas payat ang kanyang mukha. Mabilis na naging pula at nangangati ang mukha ni Ji Young dahil sa paghampas. Dinala ni Director Yang ang kanyang mga estudyante sa sauna para pagpawisan sila at maging mas payat ang kanilang katawan. Pagkatapos, kumuha si Hyung Joon ng bola at sinabihan si Ji Young na humiga dito at diinan ito. Sinabi niya na makakatulong iyon para lumiit ang kanyang tiyan. Sinabi pa niya na ang paraan na ito ay mas mahusay kaysa sa epekto ng kanilang klinik ng plastic surgery. Ngunit malapit na ang preliminary round ng kompetisyon. Paano na ang hairstyle ni Ji Young? Sinabi ni Hyung Joon na may alam siya. Agad niyang dinala si Ji Young sa kanyang kalaban, ang training center ni Director Ma. Sinabi ni Hyung Joon na dumating siya rito para humingi ng payo kay Director Ma. Sinabi rin niya na hindi siya pumunta sa dating champion na klinik ni Director Yang. Dahil pakiramdam niya ay magkatulad ang kanilang mga antas ni Director Ma, kaya't kailangan nilang magbahagi sa isa't isa. Ngunit direktang sinabi ni Oh Jeong ang katotohanan. Humingi siya ng tulong kay Director Ma na ayusan ang kanyang buhok kahit isang beses lang. Akala nila ay palalayasin sila ni Director Ma, ngunit hindi inaasahang napakabukas palad niya at nagpasya siyang ayusan ang buhok ni Oh Jeong. Ilahin, hatakin, kalabitin pagkatapos ay higpitan. Tunay ngang karapat dapat tawaging bruha ng kagandahan si Director Ma, gumawa siya ng napakagandang ayos ng buhok. Hindi pa nakita ni Oh Jeong ang kanyang sarili na ganito kaganda. Ang mga dalaga sa tabi niya ay walang tigil sa paghanga sa kanya. Ang leon na buhok ay ang klasikong ayos ng buhok ng mga Miss Korea. Sa tingin ay hindi lamang may iba't ibang layer at mailaman, kundi ginagawang payat din ang mukha. Lubos na nasiyahan si Oh Jeong sa hairstyle na ito. Pagkatapos noon ay nagsimula na ang eliminasyon ng paligsahan. Naghanda si Director Ma para sa bawat isa sa kanyang mga kalahok ng 2 makeup artist at isang assistant, upang ganap nilang mailaan ang kanilang sarili sa paligsahan. Ngunit si Oh Jeong ay mag-isa sa bahay at abala. Maaari lamang niyang suportahan ang kanyang sarili. Sa pagmamadali niyang lumabas ng bahay, nakalimutan niyang dalhin ang kanyang ihi ng kalahok. Mabilis siyang nakarating sa lugar ng paligsahan. Ang unang hamon ay ang pag-check ng walang make-up na mukha, pagsukat ng taas, pagsukat ng 3 sukat, at timbang ng katawan. Ngunit sa ilalim ng gabay ng beauty salon, bawat babae ay may kanya-kanyang sikreto. May nag-push up ng 100 beses bago sukatin ang dibdib. Sa ganoong paraan, tataas ang dibdib ng 2 sentimetro. May huminga ng malalim habang sinusukat. Sa ganoong paraan, syempre, magiging mas malaki ang resulta ng pagsukat. Nakapagtataka na may taong malinaw na napakapayat, ngunit hindi alam kung bakit sila labis na ipinagmamalaki. Ngunit si Oh Jeong ay hindi lamang walang likas na talento, kundi hindi rin siya marunong gumamit ng kaunting pandaraya. Ang mas lalong hindi inaasahan ni Oh Jeong ay ang pagsukat niya sa bahay ay malinaw na 32. Ngunit ngayon ang resulta ng pagsukat ay 30 lamang. Hiniling ni Oh Jeong na muling sukatin siya, ngunit direkta itong tinanggihan ng mga organizer. Lumabas na ito ay dahil sa pangkalahatang sponsor ng kompetisyon. Lihim na gumawa ng kalokohan ang Bati Cosmetics Company dahil magkaribal sila ni Kim Hyung Joon. Ayaw niyang papasukin sa susunod na round ang kinatawan ng kumpanya ni Kim Hyung Joon na si Oh Jeong. Hindi lang ang dibdib kundi maging ang taas ng katawan ay nabawasan ng 2 sentimetro. Ang haba ng mukha ay nasukat na mas mahaba ng 8 sentimetro. Sa ganitong paraan, ang katawan ni Oh Jeong na may orihinal na ika-negatibo 8 antas na gintong ratio ay naging ika-negatibo 7 antas sa isang iglap. Hindi alam ni Kim Hyung Joon ang gagawin. At sa mismong sandaling ito, natagpuan ng tatay ni Oh Jeong sa bahay ang e-card ng paligsahan ni Oh Jeong.
Nalaman niya lamang noon na itinago niya sa lahat ang pagpaparehistro niya para sa beauty pageant. Agad silang nagpasya na pupunta sila sa lugar ng kompetisyon para hilahin pabalik si Oh Ji-young. Sa oras na ito, ginagamit pa rin ni Oh Ji-young ang paraan ni Kim Hyung-joon upang gawing payat ang kanyang mukha. Samantala, ang mga estudyante ni Direktor Ma ay may profesional na tagapamahala ng masahe na maingat na nag-aalaga sa kanila. Mismong si Direktor Ma pa nga ang gumawa ng paraan para paliitin ang mukha ng kanyang mga estudyante. Sa oras na ito, hinarap ni Kim Hyung-joon ang tagapamahala ng komite ng paligsahan upang makipagtalo. Sinabi niya na habang sinusukat ang sukat ng katawan ni Oh Ji-young, hindi patas ang pagtrato sa kanya. Hiniling niyang payagan din silang manatili sa bulwagan habang sinusuri ang mga mukha na walang makeup. Ngunit wala siyang koneksyon o impluensya. Ginawa ng tagapamahala ang dahilan na hindi ito sumusunod sa mga regulasyon ng paligsahan upang tanggihan ang kanyang kahilingan sa harap ng lahat. Ngunit sa ilalim ng matinding kahilingan ng reporter, sa huli ay pinayagan din niya ang reporter na kunan ng video ang proseso ng panayam. Sa katunayan, matagal nang pinlano ni Direktor Ma ang pagsusuring ito. Ngunit nakaupo sa harap ng salamin, kahit na may magandang puntos, wala nang magagawa ang mga hurado kundi magbigay ng patas na puntos. Dahil sa kanyang nakakaakit na ganda, ganap na binago ni Oh Ji-young ang kanyang kapalaran. Sa oras na ito, ang pamilya ni Oh Ji-young ay nakarating na sa pintuan ng bulwagan kung saan ginaganap ang kompetisyon. Determined silang hilahin pauwi si Oh Ji-young bago pa man magsimula ang segment ng swimsuit competition. Sa loob ng waiting room, malalim na huminga ang estudyante ni Direktor Ma, pinipigilan ang hininga. Pagkatapos ay agad na mahigpit na binalot ng tape ang bewang para mabigyan ng hourglass figure ang kanilang katawan. Sa ganoong paraan, ito ay ituturing na perpekto. Sinabi ni Direktor Ma kay Im Seon-jo na kahit hirap huminga, kailangan niyang magtiyaga hanggang dulo. Sa ganoong paraan, kapag nakasuot ng swimsuit, magiging perpekto ang figura ng katawan. Ang mga hurado ay bibigyan lamang siya ng mataas na marka. Ito ang natatanging sikreto niya upang makagawa ng isang napakagandang babae na nakasuot ng swimsuit. Ang iba ay gumagamit ng 5 milyong dolyar para sa plastic surgery, ngunit kailangan lang niya ng isang roll ng tape para ayusin ito. Sa kabilang banda, matyagang tinuturuan pa rin ni Direktor Ma ang kanyang estudyanteng si Kim Jae-hee kung paano maging elegante sa pagtayo at paano isuot ang swimsuit upang mapatingkad ang mga kurba ng katawan. Samantala, labis namang nagpapanik si Oh Ji-young. Si Kim Hyung-joon at ang kanyang mga empleyado ay walang anumang karanasan sa pagsali sa mga ganitong kompetisyon. Sa oras na ito, si Lee Yoon na matagal ang mailihim na pagtingin kay Oh Ji-young ay nagmadali ring dumating. Agad na isinuot ni Kim Hyung-joon ang swimsuit kay Oh Ji-young. Ayaw niyang makita ni Lee Yoon ang hitsura ng kanyang babae na nakasuot ng swimsuit. At ang layunin ni Lee Yoon sa pagdating doon ay upang bigyan si Oh Ji-young ng isang peres ng hikaw. Sa bahagi ng paligsahan ng swimsuit, bagaman hindi maaaring magsuot ng anumang ibang uri ng alahas, ang hikaw ay ganap na pinapayagan. Maaari rin itong gawing mas maganda ang mga kalahok. Paano malalaman ni Kim Hyung-joon ang tungkol sa mga bagay na ito? Bagaman gustong-gusto rin ni Oh Ji-young, pakiramdam din niya ay dapat siyang magsuot ng hikaw. Ngunit ayaw niyang saktan ang pagpapahalaga sa sarili ni Kim Hyung-joon. Direkta niyang tinanggihan ang kabutihang loob ni Lee Yoon. Napagtanto rin ni Kim Hyung-joon ang kanyang pagkukulang, ngunit matigas pa ring sinabi na, hindi naman mahalaga, kaya't huwag mong ipagwalang bahala ang kabutihang loob ng iba. Sa puntong ito, pumayag si Oh Ji-young na tanggapin ang regalo ni Lee Yoon. Ngunit nang puno siya ng kumpiyansa na lumabas, naghahanda upang labanan, nagkataon na nakasalubong niya ang kanyang lolo at ama na dumating doon upang pigilan siya. Nakita siya ng kanyang ama na ganito ang suot. Muntik na siyang himatayin at pagkatapos ay walang sabi-sabi. Sinampal niya si Oh Ji-young. Binanggit ng kanyang ama ang kanyang asawa na nasa langit at sinabi kay Oh Ji-young na kung ipipilit pa rin niyang sumali sa paligsahan, nagkakasala siya sa kanyang yumaong ina at nilalapastangan niya ang pangalan ng kanilang pamilya. Umiyak si Oh Ji-young at sinabing kung buhay pa ang kanyang ina, siguradong susuportahan siya nito. Sinabi niyang ang kanyang ama at lolo ay may pagkamakababae kaya sila may ganoong paghuhusga sa mga beauty pageant. Ngunit hindi sila nakinig sa kanyang paliwanag at agad siyang sinubukang hilahin pa uwi. Sa sandaling iyon, sumenya si Oh Ji-young kay Kim Hyung-joon at naintindihan din nito ang kanyang ibig sabihin. Agad na hinila ni Kim Hyung-joon si Oh Ji-young para tumakas, habang ang iba ay desperadong pinipigilan ang pamilya ni Oh Ji-young. Mabilis na nagsimula ang swimsuit competition. Sa loob ng audience, sinisikap ni Oh Ji-young na huwag hayaang maapektuhan siya ng kanyang masamang kalooban. Ngunit sa sandaling ito, biglang lumitaw ang ilang kababaihan at direkta nilang itinulak si Oh Ji-young sa banyo. Lumabas na sila lahat ay mga estudyante ni Direktor Ma at si Choi Soo-yeon ang namumuno. Direkta niyang ginamit ang lakas para hilahin ang bra pads mula sa katawan ni Oh Ji-young. Pagkatapos ay ginamit niya ang gunting na inihanda niya noon para putol-putulin ito.
Ang pangunahing layunin ay upang hindi makuha ni Ojiao ang mataas na puntos sa bahagi ng swimsuit competition. Nagsimula na ang kompetisyon at tiyak na huli na para maghanda muli. Ngiti lang si Ojiao, naghahanda para lumaban. Ang mga naunang kalahok ay may maling pose at walang focus. Tanging si Im Seonjo ni Direktor Ma ang nagpakita ng napakahusay na pagganap sa bahaging ito. Nang lumabas si Ojiao, napansin din ni Kim Hyung-joon sa ibaba na may mali. Bago siya umakyat sa entablado, malinaw na hindi iyon ang laki. Naramdaman din ng mga hurado na napakahina ni Ojiao sa lahat ng aspeto. Ngunit kung ihahambing sa ibang mga kalahok, talagang nakakaawa ang kanyang dibdib. Mabilis na dumating ang huling yugto ng promosyon. Ang una, ikalawa, at ikatlong pwesto mula sa mga panrehiyong labanan ay magiging kinatawan ng Seoul sa finals. 5 lamang sa 50 kalahok sa unang round ang naiwan. Lubhang kinakabahan ang lahat ng mga babae. Tanging ang mga makapasok sa top 5 ang magkakaroon ng pagkakataong makipagkumpetensya para sa kampeonato. Ang ikalawa, ikatlo, ang mga kalahok na tinawag ay labis na natutuwa. Sa kabutihang palad, si Ojiao ay batay sa kanyang pinagsamang puntos. Hindi niya binigo ang pag-asa ng lahat at tinawag sa top 5. Sa wakas ay nakahinga na rin sina Kim Hyung-joon. Susunod, kailangan nilang pumili ng una, ikalawa, at ikatlong pwesto mula sa kanilang 5. Si Choi So-yeon ay dating conductor ng subway. Nakuha niya ang ikatlong pwesto. May 2 kalahok na aalisin sa 4 na natitira. Agad na naging napakainit ang kapaligiran. Pagkatapos noon ay nakuha ni Kim Jae-hee, ang estudyante ni Direktor Ma, ang ikalawang pwesto. Sinusubukan ni Ojiao na pigilan ang kanyang kaba. Sinusubukan niyang panatilihing ngumiti. Ang mga kasama ni Kim Hyung-joon sa ilalim ng entablado ay sobrang kinakabahan na napahigpit ang hawak nila. Ngunit tinawag ng issue ang pangalan ni Im Seonjo. Nangangahulugan din ito na si Ojiao ay naalis na. Bagaman sinisikap pa rin ni Ojiao na ngumiti. Ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang mga luha na bumagsak mula sa kanyang mga mata. Naiwan sina Ojiao at Shin Sun-young na magkapareho ng ika-negatibo, 4 na pwesto. Noon lamang naintindihan ni Kim Hyung-joon na dapat pala ay nakinig siya kay Direktor Ma ngayon, ang kumpanya ay malulugi at haharap din sa panganib ng pagkabangkarote. Lahat ng sakripisyo ni Ojiao noon ay nasayang na. Tanging ang top 3 lamang ang makakasali sa finals ng pambansang kampeonato. Walang kabuluhan ang ika-negatibo, 4 na pwesto. Kailangan ni Ojiao na maghanap ng trabaho muli. Ngunit sa sandaling ito, binigyan ni Direktor Ma ang reporter ng isang piraso ng papel. At hiniling niya sa kanya na tulungan siyang ipasa ito sa kampiyon na si Im Seonjo. Binuksan ni Im Seonjo ang papel upang basahin. Agad nagbago ang kulay ng kanyang mukha dahil natuklasan ni Direktor Ma ang kanyang sikreto na hindi niya kayang sabihin kahit kanino. Ngunit sa harap ng patuloy na kumikinang na lente ng mga reporter, sinikap ni Im Seonjo na ngumiti. Ngunit alam ni Direktor Ma na sa loob niya ay tiyak na nakakaramdam siya ng pagkalito, takot at matinding pagkabahala. Lumabas na ang papel na ibinigay ni Direktor Ma sa kanya ay nakasulat na uminom siya ng maltose. Tama ba? Habang sinusukat ang 3 sukat ng mga kalahok, si Direktor Ma ay nasa dressing room. Bigla niyang nakita ang isang plastic bottle. Sa loob nito ay may maputing likido. Kaya naman, uminom siya ng isang malaking lagok at natuklasan na ito ay maltose. Nagdudulot ito ng paglaki ng dibdib ng kababaihan. Ang pag-inom nito bago ang pagsukat ng 3 sukat ay nangangahulugang pandaraya. Kailangan niyang malaman kung sino ang lihim na uminom nito. Kaya naman, pinainom ni Direktor Ma ang kanyang mga estudyante ng maltose. Lahat sila ay nahirapan sa pag-inom nito. Pagkatapos, sa dressing room bago ang swimsuit competition, nakita ni Direktor Ma si Im Seonjo na pagkatapos mag-makeup ay nagsimulang maghanap ng kung ano-ano sa lahat ng dako. Sipa niya ang plastic bottle patungo kay Im Seonjo. Sa kasamaang palad, hindi sinasadya ni Im Seonjo na nahulog ang kanyang bote ng tubig. Pagkatapos niyang kunin ito, natural lang niyang ininom ang likido sa loob. Napansin ni Maeri ang ekspresyon ni Im Seonjo at nahulaan na siya ay nagpapasuso. Ibig sabihin ay nanganak na siya dati. Malinaw na nakasaad sa patakaran ng beauty pageant na ang mga babaeng nanganak na ay hindi karapat-dapat sumali. Kaya nilapitan ni Maeri si Im Seonjo at umasa na kusang tatalikuran niya ang kanyang titulo. Ayaw din niyang palakihin ang issue. Hindi alam ni Im Seonjo ang gagawin. Ibinunyag niya kay Department Head Park na nanganak siya ng hindi kasal. Nang malaman ni Department Head Park ang tungkol dito, natuklasan ni Maeri. Sa panlabas, patuloy niyang inalo si Im Seonjo, ngunit sa loob, nagpaplano na si Maeri kung paano siya aalisin. Nang malaman ito, palihim na tinawagan ni Im Seonjo ang organizer para magsumbong. Sa ganoong paraan lamang siya makakaakyat sa ikatlong pwesto para makasali sa finals. Ngunit kasama ni Im Seonjo sa ika-4 na pwesto si Oh Ji-young. Sa panahong ito, labis pa ring nalulungkot si Oh Ji-young dahil sa paghahanap ng trabaho. Naghanda ng sobre at regalo ang ama at tiyuhin ni Oh Ji-young para puntahan si Department Head Park sa shopping mall. Umaasa silang papayagan niya si Oh Ji-young na bumalik sa trabaho. Ngunit ang lalaking ito ay ganap na hinamak ang munting handog. Diretsahan niyang sinabi at walang pag-aalinlangan, ibinuhos niya ang lahat ng regalo sa sahig at ikinalat ang lahat ng pera sa loob ng sobre sa buong lupa. Ginawa niya ito upang insultuhin ang dalawang matanda. Si Oh Ji-young ay nasa bahay pa rin. Bigla siyang
siyang nakatanggap ng tawag na nagpapahayag na nakapasok siya sa finals. Sinabi naman ni Kim Hyung-joon na ito ang kapalaran na dinala sa kanya ng pagmamahal niya kay Oh Ji-young. Labis ding nagpapasalamat si Oh Ji-young sa samahan ni Kim Hyung-joon. Hindi pa rin alam ni Oh Ji-young na ang makasali niya sa finals ay dahil sa palihim na tulong ni Lee Yoon. Agad na nag-impake si Oh Ji-young ng kanyang mga gamit bilang paghahanda sa pagsasanay kinabukasan. Dahil ayaw niyang abalahin si Kim Hyung-joon, hindi niya ito pinahati. Nag-iisa siyang naglakbay dala ang kanyang maleta. Ang ibang kalahok sa finals ay nag-aagawan sa pinakamahal na limited edition na wedding gown. Walang pera si Oh Ji-young. Lubog naman sa utang si Kim Hyung-joon. Kaya naman, siya na lang ang naghahanap ng pinakamurang damit sa mga patalastas sa tabi ng kalsada. Ngunit napagtanto niya na kahit ang pinakamura ay hindi niya kayang arkilahin. Sa pagkakataong ito, tumawag si Lee Yoon. Naghanda siya ng mamahaling damit para kay Oh Ji-young. Ayaw niyang makita ang babaeng gusto niya na magsuot ng murang inupahang damit para sa kompetisyon. Nang isuot ni Oh Ji-young ang mamahaling damit, talagang napakaganda niya. Sa gabi, opisyal na nagsimula ang red carpet ceremony ng kompetisyon. Ang magagandang babae mula sa buong bansa ay sumakay sa mga mararangyang kotse. Isinuot nila ang kanilang pinakamagagandang damit at pumunta sa bulwagan. Pinalibutan ng mga reporter ng media ang magkabilang gilid ng red carpet. Ang pinagsamang asul at dilaw ni Kim Jae-hee at Shin Sun-young ay mas nakakuha ng maraming flash. Sa oras na ito, dala ni Kim Hyung-joon ang inupahan niyang damit at nagmamadaling pumunta sa lugar ng kaganapan. Si Oh Ji-young ay hirap na nag-iisa na humihila ng maleta. Sa huli, ayaw niyang saktan ang pagpapahalaga sa sarili ni Kim Hyung-joon. Kaya muli niyang tinanggihan ang kabaitan ni Lee Yoon. Isinuot niya ang murang damit na inihanda ni Kim Hyung-joon para sa kanya. Labis na nabigo si Lee Yoon sa kanyang pinili. Kasunod nito ay ang iba't ibang rehearsal. Pagbalik niya sa dormitoryo at naghanda ng maligo. Tamang-tama, nakita ni Oh Ji-young ang dalawang babae na sumira sa kanyang damit noon. Sila ay tunay na magkatunggali. Nagkataon na magkasama sila sa iisang silid. Kapapasok lang ni Oh Ji-young sa banyo. Bigla, isang malaking balde ng malamig na tubig ang bumuhos sa kanya mula ulo hanggang paa. Alam niya na ito ay tiyak na plano ng dalawang iyon. Pagbalik nila sa dormitoryo, hindi sila nagkasundo sa usapan. Agad silang nagkagulo. Ito rin ang naging dahilan upang makisali si Kim Jae-hee sa sabunutan. Sa kabutihang palad, dumating sa tamang oras ang tagapamahala ng paligsahan. Dahil sa kaguluhan nila sa dormitoryo, bawat isa sa kanila ay mababawasan ng 15 puntos. Kung mababawasan sila ng 30 puntos, otomatiko silang maaalis sa paligsahan. Kasunod nito, inanunsyo ng mga organizer na ang mga kalahok sa intensive training ay mahigpit na ipinagbabawal sa paninigarilyo, pag-inom, o pakikisama sa kalalakihan. Ang pangunahing sponsor ng kompetisyong ito, ang Bati Cosmetics Company, ang mamamahala sa pagbibigay ng mga pampaganda. Ang magiging ultimate winner ng kompetisyon ay kinakailangang pumirma ng kontrata upang maging itinalagang modelo ng Bati Company. Nagpahayag si Oh Ji-young na walang ganoong probisyon sa kasunduan ng beauty pageant. Hindi rin siya sumasang-ayon sa kondisyong ito dahil siya ay kumakatawan sa kumpanya ng kosmetiko ni Kim Hyung-joon upang lumahok sa kompetisyon. Ginawa nitong labis na hindi nasisiyahan ang mga organizer at sponsor ng kompetisyon sa kanya. Nilapitan ng sponsor si Oh Ji-young at Kim Hyung-joon. Direkta niyang sinabi na kung ayaw niyang pumirma ng kontrata, huwag nang mag-isip si Oh Ji-young na ipagpatuloy ang paglahok sa kompetisyon. Ngunit ang mga paghihirap at hamon na kinakaharap ni Oh Ji-young ay nagsisimula pa lamang. Kahapon, inatake si Oh Ji-young ng mga itlog ng manok. Ito ay protesta ng ilang tao laban sa beauty pageant. Inakusahan nila ang mga beauty pageant bilang diskriminasyon sa hitsura. Sumigaw sila na humihingi ng pagwawakas sa kompetisyon at pagkatapos nito sa swimsuit photoshoot. Dahil sa alitan ni Oh Ji-young sa sponsor, inayos siyang mag-shoot sa isang swimming pool kung saan bawal mag-makeup. Bukod pa rito, sa photoshoot, kinailangan si Oh Ji-young na humiga at lumangway ng tuwid. Maraming beses na sinubukan ni Oh Ji-young ngunit hindi niya ito magawa. Pagbalik niya sa dormitoryo, natuklasan niyang kinukot na naman ang takong ng kanyang sapatos. Ang mas nakakainis ay naglakas loob si Shin Sun-young na palihim na maglagay ng pampasigla sa pampaganda ni Oh Ji-young. Sa kabutihang palad, pinaalalahanan siya ni Choi Soo-yeon kung nilagyan niya sa mukha niya ang pampaganda na naglalaman ng nakakairitang sangkap, tiyak na hindi na siya makakapagpatuloy sa kompetisyon. Pagdating sa vocal at dance practice kinabukasan, parehong hindi maganda ang performance ni Shin Sun-young at Choi Soo-yeon. Umiti naman ng may pagmamalaki si Oh Ji-young. Para kay Oh Ji-young, na may malawak na karanasan sa pagtatanghal, ang bahaging ito ng kompetisyon ay malinaw na dagdag puntos para sa kanya. Gaya ng inaasahan, mas mahusay ang pagganap ni Oh Ji-young kaysa sa lahat ng ibang kalahok. Sina Shin Sun-young at Choi Soo-yeon na laging kinaiinggitan si Oh Ji-young ay lalong kinimkim ang kanilang inggit hanggang sa nagingit-ngit ang kanilang mga ngipin. Agad namang inutusan ng direktor na magdala ng bentilador para hipan ng malakas ang buhok ni Oh Ji-young. Lalo pang lumipad ang buhok ni Oh Ji-young sa hangin.
Ang pagtatanghal ay napakakaisip-isip. Siyempre, ito rin ang resulta ng matyagang pagsasanay ni Oh Ji-young araw at gabi para sa kompetisyon. Mabilis na dumating ang oras ng pagpupulong ng mga hurado bago ang kompetisyon. Ang Leon Investment Company at ang dating supervisor ni Oh Ji-young na si Department Head Park bilang mga sponsor ay naging mga hurado rin na lalahok sa pagbibigay ng puntos. Sila ang magdedesisyon sa kabuuang puntos ng mga kalahok bago ang laban. Ang unang pamantayan para sa pagtatasa ng swimsuit ay ang collarbone. Ang babaeng hurado na handang bigyan si Oh Ji-young ng mataas na puntos ay nakatanggap ng babala. Bilang resulta, ibinigay niya ang mataas na puntos na iyon sa iba. Ang ikalawang pamantayan ay ang paglantad ng linya ng liig. Kinapalooban ng pamantayang ito ang kurba ng liig at ang hugis ng likod. Sa madaling salita, mas mataas ang liig, mas maganda ito, at ang circumference ng liig ay dapat na akma. Ang kalahati ng circumference ng baywang ay ang pinaka-perpektong sukat. Ang balikat ay dapat na tuwid at pinakamaganda kapag mayroon itong kurba na humigit kumulang 5 degrees. Lahat ng mga hurado ay ibinatay ang kanilang mga marka sa mga pamantayang ito. Si Department Head Park ang unang nag-flip ng score sheet. Binigyan niya si Oh Ji-young ng pinakamababang puntos. Ngunit sa kabutihang palad, binigyan ni Leon si Oh Ji-young ng lahat ng pinakamataas na puntos. Kaya't na-balance ito. Matapos ang pagmamarka, hindi pa tapos si Department Head Park. Sinabi niya kay Oh Ji-young na ito ang resulta ng hindi niya pagsunod sa sinabi niya sa simula. Ipinahiwatig din niya kay Oh Ji-young na kung papayag siya ngayon ay posible pa rin. Ito ay malinaw na isang pagtatangka na maglaro ng mga lihim na panuntunan. Gustong patayin ni Oh Ji-young ang matandang iyon. Sa sandaling ito, upang maiwasan ang pagdududa, tinawagan ni Leon si Oh Ji-young at sinabi sa kanya ang pinagsamang marka upang makapagpatuloy siya sa mga susunod na pagsasanay ng may kapayapaan ng isip. Napakabilis, sunod-sunod na lumabas ang lahat ng kalahok sa entablado. Sa panahon ng pagkanta at pagsasayaw, sa ilalim ng pag-aayos ni Yang Chunja, sinadya ni Shin Sun-young na magpanggap na natumba. Ang pangunahing layunin ay para makuha ang kamera. Nagresulta ito sa kawalan ng anumang footage ni Choi Soo-yeon. Sa likod ng entablado si Oh Ji-young, nakita niya ang ACC na nagpapakita ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa wakas ay nakuha niya ang suporta ng kanyang pamilya. Labis itong nagpaiyak kay Oh Ji-young. Sa pagkakataong ito, sinimulan na ng mga kalahok ang kanilang mga natatanging pagtatanghal. Si Yang Chunja, na nasa ibaba ng entablado, ay patuloy na nagpapalakpakan para sa kanyang mga kalahok. Ikinagalit naman ito ni Ma-eri. Lubos namang nag-aalala si Kim Hyung-joon sa pagganap ni Oh Ji-young. Napakabilis, natapos na ang pagtatanghal ng unang pangkat. Agad namang nagsimula ang pagtatanghal ng ikalawang pangkat. Ang pag-ikot ng balakang ni Kim Jae-hee ay nakakuha ng atensyon ng lahat sa madla. Ang sumunod na lumabas ay si Oh Ji-young. Hindi maikakailan na ang pagtatanghal ni Oh Ji-young sa entablado ay tunay na kahanga-hanga. Sa kabila ng daan-daang libong manonood, hindi siya nakaramdam ng kaba sa entablado. Kahit na nakasuot siya ng sapatos na may takong na mahigit 10 sentimetro, ang kanyang mga hakbang sa pagsasayaw ay nanatiling natural at magaan. Ang kanyang pagganap ay nagpahanga kay Yang Chunja. Ngunit ang tunay na kaguluhan ay paparating pa lamang. Si Kim Hyung-joon, na nakaupo sa madla, ay masaya na para siyang isang tanga. Kakanta pa lang si Oh Ji-young ay nalula na ang buong hall. Kahit na matagal na siyang kumakanta at sumasayaw, hindi ito nakaapekto sa kanyang boses. Pinagsisisihan din ni Ma-eri na hindi niya nakuhang pumirma ng kontrata kay Oh Ji-young noong una. Lahat ng manonood ay nagpapalakpakan para sa kanya. Ang sayaw mula 26 na taon na ang nakaraan ay hindi inaasahang napakakaakit. Talagang nakakabighani. Nag-aalala talaga si Ma-eri para sa kanyang mga kalahok. Sa husay sa pag-awit, pagsayaw, ekspresyon at karisma, hindi maihahambing si Kim Jae-hee kay Oh Ji-young. Nalapit na ang grand finale ng Miss Korea pageant. Sa loob ng dressing room, lahat ng babae ay nagmamadali upang maghanda para sa huling round. Samantala, buhat-buhat ni Oh Ji-young ang kanyang makeup kit. Hindi pa rin siya nakakuha ng pwesto para mag-ayos. Nagdududa si Ma-eri, bakit wala man lang siyang assistant? Malapit na magsimula ang kompetisyon. Nasaan na si Kim Hyung-joon? Umiti lang si Oh Ji-young at sinabing kaya niya mag-isa. Gusto siyang tulungan ni Ma-eri, ngunit hindi siya makakawala. Kaya, pinaalalahanan lang niya si Oh Ji-young na magmadali at maghanap ng salamin sa banyo para mag-ayos. Sa gayon, ang ibang mga kalahok ay maingat na nagme-makeup sa dressing room, habang si Oh Ji-young ay kailangang buhatin ang kanyang makeup kit at hawakan ang kanyang gown, nagmamadaling pumunta sa banyo. Sa sandaling ito, dinala ni Leon ang makeup artist para hanapin siya. Alam niyang hindi mapagkakatiwalaan si Kim Hyung-joon sa kritikal na sandali. Ngunit hindi niya inaasahan na tatanggihan na naman siya ni Oh Ji-young. Alam ni Oh Ji-young na may damdamin si Leon para sa kanya, kaya ayaw niyang magkaroon si Kim Hyung-joon ng anumang maling akala. Naniniwala siyang darating si Kim Hyung-joon sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, matigas ang ulo siyang umalis. Pagpasok niya sa banyo, sinimulan niya ang kanyang sariling makeup at hairstyle. Sa sandaling ito, malapit nang magsimula ang grand finale. Dumating na rin ang pamilya ni Oh Ji-young sa venue. Sa pagdating ng host, opisyal na nagsimula ang kompetisyon. Sunod-sunod na nagpakilala ang mga kalahok at nagbigay ng kani-kanilang pahayag sa paglahok. Nang turn na ni Oh Ji-young, ang kanyang totoo at mapagpakumbabang ekspresyon ay nagbigay ng napakagandang impresyon sa mga hurado. Mabilis na dumating ang huling yugto, ang bahagi ng swimsuit
swimsuit na pinakagusto ng lahat na panoorin. Matapos ang maingat na pagmamasid ng mga hurado, mabilis na nakuha ang mga puntos para sa bahagi ng swimsuit. Nakakuha ng 8 puntos si Choi Soo-yeon nang sumakay siya sa subway. Si Shin Sun-young, na isang profesional na mananayaw, ay nakakuha ng 7.7 puntos. Sumunod na lumabas si Oh Ji-young. Dahil sa matinding pagsasanay ni Oh Ji-young at sa matagal na pagtayo sa loob ng maraming taon, tuwid na tuwid ang kanyang mga binti at napakapayat ng kanyang baywang. Hindi alintana kung gaano katatag ang kanyang mga kalamnan sa binti at hita. Bagamat may kaunting kakulangan sa pang-itaas na bahagi ng katawan, ang pangkalahatang proporsyon ay napaka-harmonious. Sa huli, nagbigay ang mga hurado ng 8.4 puntos. Ngunit huwag muna masyadong magsaya dahil kaagad namang lumabas si Kim Jae-hee na may angking karisma. Nagtapos siya ng mataas sa isang prestihiyosong unibersidad. Lubos na kumpiyansa si Kim Jae-hee at nakakuha siya ng pinakamataas na puntos na 8.5. Pagkatapos nito, dahil sa mataas na marka, matagumpay na nakapasok si Oh Ji-young sa top 15 ng China. Sa pahinga ng kompetisyon, diniyal ni Oh Ji-young ang pager at nag-text kay Kim Hyung-joon, ngunit mula simula hanggang matapos ay wala siyang natanggap na sagot. Ang mga hurado sa kabilang panig ay nagpupulong at nakikipag-ayos upang sirain ang mga tradisyonal na panuntunan ng beauty pageant. Ang pamantayan para sa pagmamarka ng mga kalahok ay hindi limitado sa mataas na edukasyon at magandang trabaho. Kinakailangan nilang magbigay ng patas na pagkakataon sa mga kalahok na may mga trabaho sa antas ng basehan. Dapat ding bigyan ng karagdagang puntos ang mga kalahok na may natural na kagandahan na hindi pa sumasailalim sa plastic surgery upang maiwasan ang pagkakaroon ng magkakatulad na mukha na gawa ng plastic surgery sa hinaharap. Nagbigay din ito ng mas maraming pagkakataon para kay Oh Ji-young. Agad na nakapasok si Oh Ji-young sa nangungunang pwesto. Matagumpay ding nakapasok si Kim Jae-hee sa listahan ng mga inihayag. Pagkatapos nito, si Shin Sun-young ang napili para sa espesyal na parangal mula sa Bati Cosmetics Company. Sina Choi Soo-yeon at 2 pang kalahok ay sabay-sabay na nakakuha ng ika-negatibo 3 pwesto at sa puntong ito ay mayroon pang 2 iba pang kalahok sa entablado. Ang kalahok mula sa Daegu ang nakakuha ng ika-negatibo 2 pwesto. Ibig sabihin nito, isa kina Oh Ji-young at Kim Jae-hee ang mananalo sa titulo ng Miss Korea. Ang isa naman, syempre, ay kukunin ang ika-negatibo 2 pwesto at magiging runner-up. Matapos magbiro ang host sandali, sinimulan niyang ipahayag ang resulta. Sa huli, hindi pinabayaan ng langit ang mga nagsisikap. Natalo rin ni Oh Ji-young si Kim Jae-hee at matagumpay na nakuha ang titulo ng Miss Korea. Ang resulta ay lubhang ikinagulat ng pamilya ni Oh Ji-young. Hindi nila inaasahan na ang kanilang anak, Apo, ay mananalo sa titulo ng Miss Korea. Kasama rin sa mga nagulat si Department Head Park, ang subordinate na dating naghulog ng bomba sa kanyang elevator. Ngayon, suot niya ang corona bilang Miss Korea. Kasabay ng pagtanggap ni Oh Ji-young ng titulong Miss Korea, nakatanggap din siya ng malaking gantimpala na $20 milyon kasama ang isang 50 karat natural diamond crown. At sa susunod na taon, kakatawanin niya ang South Korea sa international na beauty pageant. Ngunit hanggang sa huli, hindi pa rin nakita ni Oh Ji-young si Kim Hyung-sam. Lumabas na si Kim Hyung-sam ay may malaking utang dahil sa pagkalugi sa negosyo. Kinuha ng mga nagpapautang ang lahat ng kagamitan sa kanyang pabrika. Binugbog din si Kim Hyung-sam. Sa sumunod na press conference, sa wakas ay dumating din si Kim Hyung-sam. Nakita rin ni Ma-iri si Kim Hyung-sam. Hindi pa rin nakakalimutan ni Kim Hyung-sam na magyabang sa kanya na nanalo sila sa kampyonato. Direkta siyang tinanong ni Ma-iri na saan ka nang kailangan ni Oh Ji-young ng tulong. Ngayon na nanalo na siya sa kampyonato, saka ka lang lumitaw. Talaga, hindi ko maintindihan kung ano ang nakita ni Oh Ji-young na maganda sa iyo. Ngunit sinabi ni Kim Hyung-sam, marami ka pang hindi naiisip na naghihintay. Gaya ng inaasahan, nakita ni Oh Ji-young na nasugatan si Kim Hyung-sam. Matapos malaman na inilabas na ng masasamang tao ang lahat ng kagamitan sa pabrika. Agad niyang inilabas ang stock certificate na nagkakahalaga ng 20 milyon at ibinigay kay Kim Hyung-sam. Hinimok niya si Kim Hyung-sam na magsimulang muli at bagaman nag-atubili si Kim Hyung-sam, sa huli ay tinanggap pa rin niya ito. Hindi lang iyon, pagkatapos ay naging manager ni Oh Ji-young si Kim Hyung-sam. Matapos maging Miss Korea si Oh Ji-young, doble ang kanyang halaga. Naguunahan ang malalaking at maliliit na istasyon ng TV na interviewin siya. Walang tigil ang mga alok sa ad at maging ang mga sikat na direktor o staff ay magalang sa kanya. Ngunit ang perang kinita ni Oh Ji-young mula sa mga ad at bilang tagapagsalita, hindi niya ginamit sa pagbili ng damit o bag, sa halip ay ibinigay niya kay Kim Hyung-sam lahat. Ngayon, nakatanggap si Oh Ji-young ng tawag mula kay Department Head Park. Inanyayahan din siya nitong maging tagapagsalita para sa department store nito. Muling bumalik si Oh Ji-young sa department store. Labis siyang naantig, tinanggal na sa lugar na ito ang posisyon ng attendant ng elevator. Ang pagtayo sa elevator ay nagpaalala sa kanya ng marami. Kung hindi siya matapang na lumahok sa beauty pageant, kung sumuko siya sa kalagitnaan dahil sa mga paghihirap, marahil ay
ay nasa isang lugar pa rin siya ngayon na nagtatrabaho bilang isang service attendant. O marahil ay magiging tulad ng dati, kung saan kahit na nagugutom siya at kumakain ng isang itlog ay sisermonan ng manager. Pati ang general manager ng department store ay kailangan ng appointment sa manager ni Oh Ji-young para makita siya ngayon. Higit pa rito, kailangan pa siyang imbitahin sa marangyang conference room. Binago pa nga ni Department Head Park ang kanyang dating kayabangan at matatalim na salita. Nakangiti ang kanyang mukha at magalang ang kanyang pag-ugali. Kinabukasan, nagdala pa siya ng isang bag ng prutas sa bahay ni Oh Ji-young at Yumuko upang humingi ng paumanhin sa kanyang pamilya para sa nangyari. Ibinigay din niya kay Oh Ji-young ang kanyang dating pinutol na sweldo. Walang tigil sa paghingi ng paumanhin si Department Head Park kay Oh Ji-young para sa kanyang dating labis na pag-ugali. Sinabi ni Oh Ji-young sa kanya, unang-una, ibalik muna ni Kim Hyung-sam ang pera na kinuha niya sa ibang empleyado at ibalik ito sa kanila. Pagkatapos ay saka pag-usapan ang pagpirma ng kontrata. Agad niyang sinabi na mabilis niyang susundin ang kanyang kahilingan. Ang kwento ay halos natapos na. Hanggat ginagawa mo ang iyong makakaya, susuportahan ka ng Diyos. Hanggat mataas ang iyong posisyon, matutuklasan mong mabubuting tao ang lahat ng nasa paligid mo. Okay, dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa inyong panonood ng buong video. Paalam at kita-kita sa susunod na kapanapanabik na episode sa channel.